Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
sa atin. Sino makahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino ang laban sa atin kung ang Diyos? Sino makahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino ang laban sa atin kung ang Diyos? Kung ang Diyos ay kakampi natin. Tudu, tudu, tudu. Purihin ang Panginoon. Good morning, Jesus! Yan, so, salamat sa Panginoon. Sige, tayo po ay manalangin bilang panimula. Mr. Fred. Na nagmamahal sa aming lahat. Diyos na walang ipinagkait sa amin ni isa paman upang kami mabuhay ng naaayon sa iyong kalooban. This morning, O Lord, through the power of your Holy Spirit, guide us, help us, give us the wisdom that's coming from you, so that those listeners, those people who are interested to know you more and more, will fully understand who you are. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige. Magandang araw po. Yan, araw na. Sa lahat ng ating Comfy family, North, East, West, and South, sa various outreaches natin, provincial outreaches, at sa ating mga Metro Manila chapters, Metro Manila prayer meetings, sa lahat-lahat po, at mga nakikinig sa amin sa ibang bansa, lahat po ng mga sumusubaybay sa ating GMJ, nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan at magkaroon ng bagong pagtuturo o bagong revelation sa ating mga maririnig sa umagang ito. Sige po, salamat sa Panginoon. Para tuloy-tuloy tayo sa ating topic, basahin muna natin ang ating memory verse of the week. Ito po ay matatagpuan sa Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Yan, sa Tagalog po, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makatatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ito po ang isa sa napakadaling memorizing na scripture sa Bible. Kasi yung ask, seek, and knock, actually, ASK rin yun, ask. So all we have to do is ask the Lord for everything that we need at siya po ay magkakalob sa atin. At ngayon pong umaga na to, napakapalad natin na tayo ay mag-review ulit sa isang napakagandang topic na hindi naman naluluma. Ito po ay tungkol po sa ating mabuting pastol. Sige, bago namin basahin po ang ating word, tayo po'y umawit at sumamba sa Panginoon. Sige. Thank you, Lord. O Jesus, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan. Ang mabuting pastol ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa mainam na pastulan. O Jesus, ikaw ang aking gabay, patnubay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Inaakay ako sa tahimik na batisan. Sasambahin kita, Panginoon, papurit parangal para sa iyo lamang.
kadakilaan mo'y ihahayag, anumang lahi o dako ng mundo. Sasambahin kita, Panginoon, papurit parangal para sa'yo lamang, kadakilaan mo'y ihahayag, pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Purihin ang Panginoon. Sige po, ang ating pong teksto ay magmumula sa John 10, verses 1 to 10. Basahin po natin sa NIV version. Ang sabi po ay ganito. Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him, because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Therefore, Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate, whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal, kill, and destroy, but I have come that they may have life and have it to the full. This is the word of the Lord. Hinghan mo ng buhay ang aming nadinig na mga salita. At ang lahat ng ito, Panginoon, aming madinig, maunawaan, at kami ay sumunod sa iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige, doon po sa verses 3 and 4, ang sabi po the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listens to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Meron po ako, natuwa po ako doon sa isang nabasa ko na ito po ay inspired ng isang writing ni Julie Plagens. Ang kanya pong title ng kanyang sinulat ay The Reasons Why People Are Compared by Jesus to Sheep. Bakit ba naikumpara ang tao sa mga tupa? Ano nga bang dahilan? So, pagka tinignan natin dito, sabing ganon yung sheep, he calls his own sheep by name and leads them out. So, kinakailangan may isang leader. Pagkatapos, the sheep follow him because they know his voice. Number 1 po doon sa sinulat ni Miss Julie is, the sheep has no sense of direction. Yung isang example na binigay niya doon, na isang istorya, meron raw pong 1,500 sheep during that time. This is a true story na nangyari sa Turkey. Ang sabi raw gano'n, yung 1,500 sheep na yon, yung mga shepherd, parang kumain. No, pabayaan po yung 1,500 na walang shepherd. So, nawala ng bantay. So, here comes ngayon, lahat po sila ay lumakad, tumakbo, na parang pag kami isang lumakad po na isang sheep, sumusunod na sila. So, tama-tama, yung nauna po, dumating po sa isang ravine o yung isang bangin. Nahulog po yon. Nahulog po siya, sumunod. Hanggang mga 400 na po yung nahulog.
Yung 1,001, dahil nagpakapatong-patong na po ang ship at hindi po ba, lalo na kung matataba sila, at ang kanilang kwan ay mabalahibo, naging tungtungan na lang po nung 1,001 yung nakaligtas yung 1,001. So, ibig sabihin, ang namatay lang ay yung 400. Pagkatapos, may isa pa siyang example na ginawa, ang sabing ganon, yun raw isang farmer na meron ring maraming sheep doon sa isang pen, nilagyan niya po ng isang tali, isang rope, para parang tabing do parang hindi lumabas yung mga sheep. Eh yung nagkataon, yung tali, medyo mababa. So yung naunang sheep rin na nagtangka, yung kasi lakad lang sila ng lakad, yung ganon, tumalon po doon sa rope, yung doon sa, anong tawag doon sa Tagalog na rope? Sa lubid. Tumalon. So, yung pagkakatalon na yun, sumunod, tumalon din. Nagkataon, dumating na po yung farmer, tinanggal ho yung lubid. So, yung pagkakatanggal ng lubid, yung mga sumunod na sheep, talunan pa rin sila ng talunan kahit wala na yung lubid. So, ibig sabihin, parang ganun din daw inikinumpara ang tao. 'Di ba? No sense of direction. Kahit na mali na yung mga sabi nga ganon. There are times that we follow somebody or something that is so stupid, sabi ganon niya. No? Yung kumbaga, sabi ganon niya, how many times do we follow someone who is leading us in wrong direction or acting foolishly? Kahit na, mali, sinusunod pa rin natin. So, ganun po yung mga sheep. Kung hindi tama ang shepherd, no? Kung yung nasundan mali, sunod lang sila ng sunod. So, the sheep have no sense of direction. Number 2, sa katulad nga ng sabi sa Isaiah 53:6, all we, like sheep, have gone astray, we have turned everyone to his own way. So, katulad ho ng mga tupa na naligaw, lahat po tayo ay katulad ng mga tupak ganyan, ay naliligaw rin kung hindi tama ang ating sinusundan. Number 2, sheep are defenseless. Wala po silang, kung sila lang on their own, wala ho, hindi nila kaya. Di ba? The most interesting character of the sheep in the Bible is that they cannot defend themselves very well. Hindi nila kaya yan. So, there are 2 things na kaya lang ang mangyayari sa sheep. When they are frightened by noise, such as running water, they will run away together. And as a whole group, they have some kind of protection, whereas individually, they are defenseless. So, kapag grupo sila, may kaya pang lumaban, lalo na kung tama naman yung napuntahan. Pero kung nag-iisa po, defenseless siya. And ang tupa pala ay marunong ring mag-kick. Ano yan? Sumipa. Yan. Lalo na yung maliliit na, yung medyo malaki na, especially prone to kicking if she is protecting her young. Yung medyo matanda ng sheep, ang tawag yun ay EWE. No, EWE. They can kick, especially when they are protecting their young. So, other than these 2 defenses, sheep are a sneaker's bar but just waiting to be eaten by a wolf. So, kahit na hindi sila tatakbo, kahit andyan nakakainin na lang sila ng hindi, defenseless nga eh. So, as a Christian, we need to stick together para mas tayo. Hindi ba kapag ikaw, lalo na kung bago ka palang Kristiyano, tapos nag-iisa ka, wala ka sa kalipunan, sabi mo, sumama ka dun sa wrong companion. Remember, di ba? Bad companion ruin good character. Sasabihin mo, punta ka sa isang bar para magpipreach ka doon at ikaw ay hindi mo kaya yon. So, defenseless ka. Number 3, sheep can't get out without help. So, kung walang tulong talaga, just like people, we need the Lord. Kailangan natin ang isa't isa pati. Din sa Romans, hindi ba? Sabi nga, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. So without the help of anyone, without the help of anybody, we cannot go and we cannot survive. And ayaw Emotional. number 4, they are emotional. Yan. They are
Hindi, sheep are emotional and they can recognize the shepherd's voice. Sabi nga ganon, doon sa ating binasa, hindi sila susunod sa somebody na hindi nila inaakalang shepherd nila. Naalala ko nung nagpunta kami ng Davao, ito pulong palang mga agila, kapag ka pinakakain mo palagi, they thought that ikaw yung husband niya o yung wife niya. Kaya yun yung sinabi sa amin nung nag-guide sa amin doon sa Kwan. Di ba meron sa Kwan sa parang Eagle. yung mga eagles sa Kwan ba? Merong isang lugar doon sa Davao na puro agila ang kanilang inaalagaan. Ang sabing gano'n nung nagtutur sa amin, ang sabing gano'n niya, katulad ko, ang alam niya, akong husband niya. Dahil siya palagi ang nagpapakain. So, gano'n din, dito sa mga tupa, hindi niya susundan kapag hindi ikaw yung hindi niya kakilala. Kaya nga dun sa binasa natin, my sheep knows my voice and they follow me. Kaya kung ang shepherd natin ay si Lord, siya ang susundin natin. At hindi tayo susunod sa mga kwan. At saka sabi nga ganon, the thief and the robbers, they do not, hindi sila dumadaan sa gate, through the gate. Jesus is the gate. He is the doorkeeper. Sila ay dumadaan sa bakod. Kaya yung mga, lalo na't naalala ko yung sinabi ni San Pablo, kapag ang desire niya is makapagturo ng salita ng Diyos, so doon sa mga lugar na hindi pa tinuturuan ng kahit na sino. Kapag meron ng nagtuturo, hindi tayo po pwedeng pumasok basta. You will be, you will not be entering the gate already. Tumatalon ka na lang sa ibang, sa bakod. So, they lack in direction, they make up what they lack in direction, they make up for in loyalty, friendship, and voice recognition of the shepherd. So kung hindi man sila, if they are do not have the sense of direction, but they are naman loyal to the voice of the shepherd. So, sabi nga ganun doon sa verse 27 na sa chapter 10, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Number 5, sheep are not meant to carry burdens. So hindi sila na ipinanganak hindi sila ikinreate ni Lord para sila ay mabigyan ng napakaraming problema. Kaya nga ganun din tayo, di ba? Maaalaw lang ni Lord na tayo bigyan ng mga temptation, problema. Kung sa 1 Corinthians 10:13, di ba? Yun yung usual, yung pangkaraniwan. Pero kapag napakabigat na problema, kaya mo, sabi nga sa 1 Corinthians 10:13. Kaya sa Psalm 55 verse 22, cast your burdens on the Lord and He will sustain you. That is why God compares us to the sheep of the Bible. Number 6, sheep will settle for less. Yan. When sheep are thirsty, they stop at dirty puddle right before instead of going to the clean, still water. So napakalaki ng role ng isang shepherd. Kapag hindi mo siya dinala sa still water, yung malinis na tubig, ang mga tupa mo mamamatay dahil makakainom ng mga dirty waters. Di ba? Kasi saan-saan na lang yan iinom. O kaya saan-saan makikikain. Kaya, ang sabi nga ganon, kapag ikaw ay shepherd, remember, we're all sub-shepherds already. Our great shepherd is our Lord Jesus Christ. Kaya kapag hindi mo inalagaan ang tupa mo sa mga prayer meeting, mapapariwara po sila. They will settle for less. Okay na to, nakakarinig rin naman ako ng salita ng Diyos. Yung pala, false teacher yung napuntahan. Kaya sabi nga ganon, kaya bihira tayo na basta-basta mag-open ng prayer meeting kung hindi rin lang committed yung coordinator na nagpapa-open. Kasi once na inopen natin at makarinig, that is already our responsibility. Di po ba? Kaya napakahakwan. Kaya sabi nga ganon, God compares us to sheep in the Bible because we don't always know what is good for us. Kaya dun sa Psalm 23 verses 1 and 2, the Lord is my shepherd. I have everything I need. He makes me lie down in green pasture and He leads me beside still waters. So sa malinis na tubig, sa mainam na tubig. Yan. And number 7, sheep are valuable. Tandaan natin yung kanilang mga balahibo. Super ang mahal. Hindi ba? Kapag yung mga fur na coat, yung ginagamit na yan, ang mahal-mahal. Shepherds
made many sacrifices to make sure their flocks were protected. At sila po yung katanggap-tanggap na offering during the Old Testament. Sila po yung pinahahandog ni Lord, yung mga maiinam na tupa. At kaya nga si Lord, di ba, sa John 1:29, ang sabi niya, He is the Lamb of God. He takes away the sins of the world. So si Jesus Christ, itinuro ni John the Baptist, siya yung kordero, banal na kordero, hindi ba? Aalisin lahat. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan. And number 8, sheep cannot care for themselves when wounded. Kaya yung mga sheep po, kapag nasugatan, hindi ba nakikita natin, binabandage ng shepherd yung sugat, pagkatapos ikinakarga sa kanyang shoulder. Ganun po kailangan. Di ba tayo rin, natatandaan natin yung kantang Footprints in the Sand. Si Lord, di ba kapag tayo ay tagtad na ng problema, wounded heart, lahat, talaga namang tayo ay i-carry niya. And number 9 is, sheep are innocent. Sabi nga ganon, innocence of the law excuses no one. Pure. Talagang ganon tayo inosente tayo talaga. We are vulnerable to sin. Kung hindi natin narinig ang salita ng Diyos, talagang wala magkakasala at magkakasala ka. Kasi ang magiging basihan mo ngayon, kung anong ang isip mo, kung ano lang yung whatever feels right on you, yun ang tama sa'yo. Kaya kapag hindi rin lang tayo nagpapaturo o nagpapa-direction sa Good Shepherd, tayo po ay mapapariwara. Sabi nga ganon, Matthew 25:32, and He'll separate the people from one another as a shepherd separates the sheep from the goats. Remember, on the last days, lahat po ng hindi mga sumusunod sa Good Shepherd, sila po ay isa-separate. They will be considered goats. Alam naman natin ang goats ay may sungay, di ba? Matitigas ang ulo ng mga goats compared to sheep. Kaya, let us be good sheeps. O sheep. Hindi pinlalagyan ng S yung sheep. Let us be good sheep of the kawan ng Diyos, di ba? Tayo po ay maging mabuting tupa sa kawan ng Diyos. Kaya yan pa ang mga reasons why we are compared to sheep. Now, isa po sa binasa natin kanina, ang sabi nga ganon, He calls His own sheep by name and leads them out. He calls His sheep by name. Alam naman natin na sabing ganon sa Old Testament pa lang, alam na natin na ikinumpara na tayo at we are considered sheep by the Lord. Sa Ezekiel 34:31, sabing ganon, You are my sheep, the sheep of my pasture, and I am your God, declares the sovereign Lord. So, dito sa Ezekiel 34, dito rin natin, wala pa si Jesus Christ dito, pero dito pa lang itinuro na ng Panginoon na siya talaga ang good shepherd. Ni-rebuke niya rin dito sa Ezekiel 34 yung mga bad shepherd. At dito sa Isaiah 43:1, sabing gano'n niya, I called you by name, you are mine. So sabi niya, tinatawag niya ang bawat isa sa atin by name. Hindi niya sinusutsusan. Sutsut. Hindi ka sinasabihin ng sinasabi niya yung mismong pangalan mo kapag ka tinawag ka niya. Kaya, bago pa man tayo ipanganak, tayo ay pinili na at tinawag na ng Panginoon. Sa Romans 9:12, sabi gano'n niya, it is God who decides, I will show mercy to anyone I choose and I will show compassion to anyone I choose. Diba? He calls people but not according to their good or bad works. Bago pa nga ito, si Jacob, nasa sinapupunan pa lang ni Rebecca, pinili na siya Hindi katulad ni Esau. Kaya, tayo, di ba? Katulad ng ating isang awitin dito sa Comfy, sabi niya, nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Okay. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ikaw ang aming Diyos, tunay kang kamangha-mangha,
kadakilaan mo'y aming ihahayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Kaya tayo po ay makinig habang ang Diyos ay tinatawag tayo, because there will come a time that hindi na tayo makakarinig sa Panginoon. Magkakaroon po ng famine of the Word of God, katulad na sinabi sa Amos 8:11. Hanggat tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos, nakakarinig na tayo'y tinatawag, tayo po ay mag-submit sa kanyang pagtuturo, mag-submit sa kanyang pagtawag, at kung ikaw man ay tinatawag na maglingkod sa Panginoon, harden not your heart. Kaya tingnan naman natin ang blessing ng lahat ng tumugon, sabi nga ganon, kung robber ka o thief ka, hindi ba, ikaw ay basta hindi ka pakikinggan ng tunay na sheep. Ang tunay na sheep na nakikinig sa Good Shepherd, sila po ay pagpapalain ni Lord sa John 10:10b. I have come to give you life, life in all its abundance. Bibigay ko po ang mic kay Pastor Fred. Okay, tinitingnan ko yung yung staff at saka rad. Talagang merong binabalian talaga ng tuhod talaga. Oo. Kasi magiging counterproductive at saka Teka. tumatapang. Natuwa kami dun sa itsura ng, akala ko noon, yung stop at saka rod, isang instrumento, isang tool lang yon. Yung pala magkaiba po sila. Kinuha ko po yung retrato, sabi ko, ay ito palang rod ay parang batuta. Tingnan nyo, ha? Meron ba yun? Ito po. Maisusum in ba natin? Sige, pakikita na. Isusum in na lang ni Kwan. Sige. Okay. Nakita na? Malinaw? O, sige. Yung rod it is a short, heavy club-like device. Ang stop naman, it is longer and thinner with a hook or crook at one end. Ang sabi pong ganon, ito pong ang use po ng rod. The rod is used, it is a natural symbol of authority as the tool used by the shepherd to correct and guide his flock. So yun po ang ginagamit, yung rod na yan po ang ginagamit para i-correct and guide his flock. So in fact, Moses initially carried his rod while tending his sheep and later became his symbol of authority over the Israelites. So ito po yung ginamit na, kumbaga parang yung sa pulis nga, may dala kang rod, di ba? So yan ang plan. Ngayon, yung staff naman, ito naman po ay ginagamit para it represents the long-suffering and kind. Teka. Yung staff naman was a guiding tool with a hook on one end to secure a sheep around its chest. Siya po yung pangkalawit. Oo. Kapag ka medyo naliligaw ka ng landas, kakalawitin ka gano'n na shepherd at ilalagay ka sa tamang direksyon. So yon, parang gusto kong kalawitin lahat yung mga... O yan. Basta yun. Kung ano man ang natatanda ako nung nasa opisina pa, ibang klase yung staff ko eh. May santambak na memorandum man tatanggapin mo bilang pangkalawin sa mga empleyado. So, yun po. Yun po ang, yung dalawa na yan, ang ginagamit po ng isang shepherd para i-correct, para matama ang isang tupa. Para, dahil mahal na mahal ng shepherd ang kanyang mga tupa. Yan. Okay. Doon po sa John 10:10, balik tayo, balik. The thief comes only to steal and kill and destroy. But I came that they might have life and might have it abundantly. So this is full life that Christ gives. Hindi ka kukulangin. Ito ang ibinibigay ni Lord sa atin lahat. The earthly life of the Son of God. Nandito pa lang sa lupa. Abundant life na ang naka-promise sa iyo. The kingdom of God in Matthew 5 hanggang 7.
the godly life, binasa na ba ninyo yun? Blessed, blessed, pinagpala, 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 at ang lahat ng pagpapala na doon na sa Matthew 5:7. This is the beatitude, poor in spirit, mourn, gentle, yung lahat ng gutom, pakakainin ng Panginoon. At doon sa Matthew 7:28-29, Christ's divine authority over man. People respond to His sermons, His teachings, with authority, not as their scribes. Siya yung mabuting pastol na nagtuturo sa ating lahat. Pangatlo, His own role as God and Messiah demonstrated by miracles and signs in Matthew 16, verses 15 to 20. Jesus said to Peter, "Who do you say I am?" Sino ako? Peter answered, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Kaya lahat ng pangangailangan natin, Jesus Christ identified Himself with us. Hindi siya umaalis, lagi siyang pumapatnubay sa lahat ng kanyang mga tupa, and the sheep knows my voice. Sabihin natin lahat, the sheep knows my voice and they follow Him. The most significant, without doubt, are His death and His resurrection in Luke 24:26. Pangalawa, relationship with these disciples and subsequent believers in John 13 up to 16. Ipinakita yung promised Holy Spirit, the washing of the feet. Ito yung humble na tao na naglilingkod sa kanyang mga tupa. Ito rin yung pinakilala, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me, says the Lord. Dito rin ipinakita doon, John 15, doon sa Isaiah 5. Akala nila sila yung vine. Pero meron talagang the true vine. I am the vine, and my Father is the gardener. At tayo pong lahat ay napapaloob sa ganitong pagtuturo ng dakilang pastol sa Matthew 28:19-20. Meron tayong komisyon. Hindi po ito yung nakakomisyon ka ng malaki, hindi po. Ito yung commission to believers. Make disciples. Matthew 28:19-20. All authority is given to me by God. Make them my disciples. Take note. Tingnan natin. Everything needed to a godly life. Walang itinira si Lord. Lahat itinuro na sa atin. Everything is needed to a godly life. 2 Peter 1:3. Tinanggap natin ang pagtuturong maka-Diyos. Tinanggap na natin lahat. So wala na tayong sasabihin na, Lord, hindi tinuruan. Lord, ba't kulang ka? Ang nagkukulang ay tayo, hindi tayo pumapansin sa boses ng mabuting pastol. Basahin natin sa Tagalog yung 2 Peter 1-3. 1:3. Sabing ganun po, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumagana nawa kayo sa kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng Kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Pagtuturong maka-Diyos.
Pero kung binabasa tungkol doon sa istorya ni John Wesley, marami. Kasi ang nagiging issue ngayon, especially nowadays, merong mga bata na pinapayagan ng mga magulang na magsama ng walang kasal. And then after that, mabubuntis sila. Maraming nagpapayo, sinusolusyon. Pa-abort mo yan. Unwanted baby. Pa-abort mo yan. Kaya minsan nakakikita ko, fetus naroon sa basurahan. Sabi nung libro, kung itong bagay na ito ay ginawa sa isang napaka maayos na preacher, walang iba kundi si John Wesley. Walang John Wesley na tayong nakilala. Kung ito ay nangyari kay Beethoven, ganun din pala siya. Kung sila ay pina-abort ng Kung kanilang pina-abort mga, sila ng kanilang mga nila. magulang, wala tayong Beethoven ngayon. Meron ding isa, ipinangakong pakakasal. Nang makita, nang malaman ng lalaki, may laman pala yung tiyan. Itong lalaking ito, hindi sumunod sa mga traditions o ano paman. He accepted that lady The mission. na ayos ang buhay. Si Mary and Walang Joseph. iba. Kung hindi, ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya yung ating paghingi ng advice sa ibang tao, huwag kang hihingi ng advice doon sa mga taong karibal mo. Yan po yung isang nakakakwan, mga kapatid. Sa ngayon, ay di yung iba, unwanted children na mga pina-abort. Pero ang dami naman na gustong-gustong magkaanak, tapos nag-i-in vitro, di ba? Yung mga artificial. So, ang sabi nga ganon, mga cloning na lang, naka-clone na yung mga bata. Ano kaya mangyayari sa society natin? Parang wala na, yun ang tinatawag na perversion na eh. Wala na yung natural na pamamaraan kung paano tayo lalago sa mundong ito. Yung iba nawawala, namamatay nang wala sa lugar. Yung iba naman, nagkakaroon ng mga bata, pero anong tawag doon? Mechanically o sa laboratory na lang nangyayari, hindi ba? Andyan, meron siyang bata pero laboratory made. Kayo ba, Hindi ba? kayo ba nag-practice nito? Ako, inaamin ko. Salamat sa Diyos. Nahihingi ng tawad. Tinanggap natin ang pagtuturong maka-Diyos. Amen. Sa tabi pa ng mga simbahan, doon yun. Maraming binebenta doon. Yung Ugat ng ano. mga Makahiya. ugat-ugat. Oo. Yung mga maring parang pampalaglag, yan, ganyan. Pero- Pinatawad na ako ng Diyos. Oo. Pinatawad na Hopefully, ako ng Diyos. maayos. Dumami pa yung mga ganitong gawain natin para lalo na yung mga anak-anak, yun ang nakakaiyak, yung mga anak-anak ng mga ating mga member na may mga lumalapit. Nawa ay talaga naman lalo na kung magpapa-dedicate ng bata pero yung magulang hindi pa kasal. We do not just do it without the two couple. What we say is sacramental marriage muna. Kasi mabigat po mabigat na, sabi ko nga ganon, if you are going to practice or if you're going to teach them, you have to tell the truth. Kinakailangan aminin kung ano yung kasalanan behind it. Sabi nga, there's sin behind it. So, pinakukuan muna ni pastor na humingi muna ng tawad ang magulang. Hindi namin i-perform yung dedication ng anak mo, hindi porkit may pera, i-dedicate mo. Not unless the two couple acknowledge that they have sinned. At yan po ay ikinukuan po yun.
Sila po ay pinatatanggap kay Lord at the same time, yun na nga, hopefully, they will undergo yung talagang marriage na para maayos po yung bata. Ang nakakaawa po kasi yung bata. Thank you, Lord. Okay, pangalawa po, take note. We have received lavish wisdom. Nasa atin na lahat. Pati insight. Ephesians 1, 7 and 8. Tinubos tayo ng Diyos. Pinatawad. Ginawang masagana ayon sa kanyang karunungan. Alam na natin lahat yan. At yan ay itinuturo 42 years ago. Itinuro na sa atin ang lahat ng bagay na yan. Sometimes, nakakalimot. Sometimes, nalilimutan. And sometimes, I do not know anymore. Ang mga multiple blessings po ay nakalaan para sa ating lahat. John 1:16. Kagandahang loob, tinanggap nating lahat. Kagandahang loob ay abot-abot. Sobra-sobra. Grace after grace na sa atin ang lahat. Amen. Pati nga si Mercy na doon eh. Pati si Grace naroon na lahat. Wala, hindi nagkulang ang Diyos sa ating lahat. Andiyan na, present Ang na sila nagkulang lahat. ay yung mga tupa na nakikinig, subalit ayaw sumunod. Inang hinihingi ng mabuting pastor. Basahin muna natin sa, ulitin ko lang yung sinabi mo, Pastor, ha? Ulitin ko. John 1, verse 16. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Nako, Yan. Grasya nga. Sobra-sobra na si Grasya Grasya. na lang ng Diyos. Oo. Yung ating buhay ngayon, grasya na lang yun. Amen. Kaya ako nakakaupo rito sa inyong harapan sa awa At grasya. at grasya lamang ng Diyos. Amen. Ang karunungan po ng tao, yung wisdom na sinasabi, hindi po nakukuha hindi po sinusukat yung sa laki ng ulo o ating nalalaman. Ang ating pong relasyon sa Panginoon, through the heart, sinusukat ang ating kaalaman. Dito nagmumula. Kaya wala tayong maililihim sa Panginoon. Kung tayo manin nagkukulang at naglilihim tayo sa ibang tao, it's high time for us to ask forgiveness. Amen. Ang benefit pong ito ay araw-araw, daily benefits. Ano yung kanta na? Araw-araw. Nagpupuri ako sa iyo. Nagpupuri ka, pero hindi mo Nagpupuri. naintindihan yung mga blessings na natanggap mo Oo araw-araw. nga. Araw-araw. Psalm 68 verse 19. Araw-araw ay nagliligtas sa pasaning daladala. Araw-araw. Yung lahat ng mabibigat nating daladala. The sheep are not created to carry the burden. Maliwanag po yun. Araw-araw. Oo. May Tagalog ka ba dyan? Purihin ng Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Ayan. Araw-araw. Siya talaga ang may, hindi ba? Yes, araw-araw talaga. Kaya kung to ay na uunawaan lang natin, hindi tayo malulungkot sa buhay natin, hindi ba? Yun nga sinasabi namin mga kapatid, kung talaga tayo ay magja-jot down ng notes, tayo mismo, kasi mga nagtuturo, tapon na lang yan ng tapon ng turo, di ba? So yung mga tumatanggap, kung ang mga tumatanggap ay isusulat at talagang magme-meditate, maunawaan nyo eh. Masyado tayong gugro na eh. Wala nang kinakailangan pang sabihin na, oy, yung ugali mo na yan, palitan mo na, ang tanda mo na eh. Wag na yan. Tigilan na natin yan. So, makukorek tayo, hindi ba? Eh, sabi nga ganon, yung pasanin nating hawak, bakit ka, Juan, marami kang problema sa pera? Come to Marami me. ka ba? Hindi ba? Yung come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Pahinga na. Kailangan araw-araw nakangiti na, masaya. Kaya nga magsasabi, matanda mo ngayon. Kasi nga,
Punong-puno ako ng problema. Paano nga hindi marunong humawak ng problema? Yung verse for the day Kung alam natin. lang yan. O, kung, Ask. Oo, ask. Yun nga, araw-araw meron tayong verse, di ba? Every week. Kung yung ba namang verse na yan, every week na binibigay, ay na-meditate natin talaga. At palaging naaalala, hindi ba? Thy words have I hidden in my heart, that I may not sin against you, O Lord. Yung salita na yan ang mag-hold sa'yo para hindi ka magkasala eh. Kasi nga, walang meditation. Walang ano yun? Tayo nung araw yan. Oo. Pero yun ang kinakailangan mga kapatid. Yun ang susi. Kaya natin sinasabi, yun ang susi. Okay, isa pa. Maganda to. Ano? Sige, excited Yung mga ako. taong gumagalang sa dakilang pastol, Yes. gumagalang, merong magandang naghihintay para sa kanila. Amen. Psalm 31 verse 19. Psalm 31 verse 19. Yan. Gumagalang sa Diyos, masaganang kaloob ang naghihintay. Amen. Meron naghihintay sa atin. Gumalang lang tayo. Ito, If we hear God's voice, Tagalog. believe. Kay sagana ng mabubuting bagay na laan sa sa iyo'y gumagalang, nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob, matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Alam niyo, isa po yung yung respect for authority. Ang sabi ko nga ganon, kaya ang Pilipinas hindi umunlad-unlad. Kasi yung Sometimes, hindi ba? Kumisan lang yung umuunlad. Pagkatapos, nagbabackward na naman tayo. Kasi nakalilimutan itong Romans 13. Sino man po ang nakaupo dyan, masama man o hindi, kung igagalang natin at bayaan nating mag-pray lang tayo. Kasi sabi ko, if you will only... Kaya may 2 Chronicles 7:14. Ang sabi ganon, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Yung pong prayer ang importante, I hindi will ka heal pupunta the sa land. kalsada para mag-rally, magganyan. Kung sakali tayo po ay magpipray lang, and let us believe in our prayer, and let us see how God will work miracles in our country, ganon din po sa ating pamunuan. Ganon din, kasi pag hindi po natin iginalang, ang loser ikaw eh. Ikaw. Doon sa Hebrews 13, Oo. Hebrews 13 eh. they will give An account. to the Lord, hindi sa inyo, to the Lord. Oo. Kaya kailangan, Hindi naman lahat talaga masisiyahan. Pero, yung paggalang po napakahalaga. Ipapahiya mo yung leader mo sa harap ng maraming tao. Ay, sino ang kwan? Kawawa po eh. Hindi po talaga kwan. Alam nyo sa Amerika, kahit gaano kasama nung presidente nila, hindi po nila talagang ibino-broadcast po sa mga newspaper, sa kwan. Kasi, unang-una, pag napahiya ang leader mo, ang pinapahiya mo, country mo. Di ba? Yung kwan yun eh. Kaya ganun din sa atin, lalo na sa ating community rin, lalo na religious organization ka, nakakarinig ka na sila ng Diyos. Pag pinahiya mo yung leader, ang pinahiya mo yung ating asosasyon, foundation, ating comfy. Kaya kahit na anong kuan, pag-pray lang po. Napakahalaga po yun na prayer. Thank you, Lord. 2 Corinthians 9:11. Kasi masagana talaga ang pagpapalang ibibigay sa atin. Abundant grace, Romans 5:17. Pero at doon sa 2 Corinthians 9:11, pasasaganain kayo sa lahat ng bagay. Wala nang natitira sa lahat ng bagay upang marami pa kayong matulungan ngayon. Pasasaganain para marami pa tayong matulungan ngayon. Itong broadcast natin na ito, palagay ko marami tayong natutulungan. By the grace of God, by His mercy, ikaw, ako, tayong lahat, hindi tayo tinataboy ng Diyos. Maraming matutulungan na tao ayon sa ganap na kalooban ng Diyos. Thank you, Lord. Ito yung sa earthly ministry.
How about the other side of the ministry? Amen. Sige, pause The ka other muna. side. Pause ka muna. Sige. Tayo po ay bumati muna kung meron mga may birthday ngayon. Ngayon po ay March 21. Batiin po natin si Sister Benet Manuntag, Brother Maher Kalingasan, Brother Majid Kalingasan, parang mga panang pangalan to, Maher and Majid. Yeah. Sister Susan Hines, Sister Elisha Barte, and Sister Pia Andres Can. Aba, mga kwan ito, mga mga naging Kristiyano, no? Si Mahid, si Maher, at saka si Can. Yan. Happy birthday mga kapatid, and natuwa lang po ako sa mga pangalan nyo. Purihin ng Panginoon. Happy birthday and enjoy your day. Sige, batiin natin sila. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't figure, may the Lord's light shine on you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Purihin ng Panginoon. Yan. Makinig rin tayo sa repeat new song of the week. Ito po, ang title po ay Jesus, Ikaw Lamang, composed by Minister Ariel Borja, arranged by Brother Alan Cabral, at interpreted by Sister Jamie Hapin. Diyos, ikaw ay dakila. Diyos, ikaw ay tapat. Diyos, ikaw ay pag-ibig. Unang pagmamahal. Diyos, ikaw ay kanlungan. Ikaw ang aking kumihan. Sa iyong kalinga, buhay ko'y
ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Wala nang iba. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Purihin ang Panginoon. Yan, si Jesus lamang. Thank you, Lord. Ngayon, sa ating second part, si Jesus bilang ating good shepherd, sino naman siya sa atin personally? Kaya bago ko tawagin si Pastor Fred, awitin muna natin, The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right path as He has promised. Even if I go to the deepest darkness, I'll not be afraid, Lord, for You are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You prepare a banquet for me where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that Your goodness and love will be with me all my life, and Your house will be my home as long as I live. Ito po yung second part na karaniwan nire-recite ito kapag merong nalilibing ano. But this time, this is a declaration how God loves us. The living, waiting for His second coming. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still water. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. You are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head
with oil. My cups runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Si Yahweh ang aking pastol. Kailanman hindi ako magkukulang. Dinadala niya ako sa malinaw na batisan. Hindi para uminom ng tubig na marurumi. He restores my soul. Yung lahat ng aking mga pagkukulang, yung aking mga nararamdaman, inaayos ni Lord. Even my emotions, dinadala niya ako doon sa tunay na landasin for His name's sake. He is the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. Though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. Death is only a shadow of what is to come. After death, there's life waiting for us. You are with me, correcting me. You are with me, telling me to return to your fold, because sometimes I refuse to listen to your voice, and sometimes I intentionally refuse to believe on what I heard from you. You prepare a banquet for me. Doon sa ibang version, 6 courses of food waiting for me. Makita ng ibang tao na hindi ako nagkukulang kailanman. And my cup is filled to the brim, not half. Hindi po kalakalahati ang blessing ni Lord sa atin. Punong-puno ang lahat ng pagpapala na nakalaan sa atin. Ang sabi ng sumulat ng Salmo 23. Tinitiyak ko, surely goodness and mercy shall follow me. Tinitiyak ko ang kabutihan ng Diyos at ang awa at ang grasya ng Diyos sumasa akin sa lahat ng bahagi ng aking buhay. I will dwell in the house of the Lord forever. Manalangin po tayo. Dakila namin ang mga mapagpala naming Diyos. Salamat po sa Salmo 23 na pinakikita mo sa amin, Panginoon. Surely, all we want, all we need are provided by you. You are the good shepherd. At tulad ng mga pinag-aaralan namin, Hebrews 13:20-21. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead the Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Salamat, Panginoon. Nauunawaan namin, because of the righteous teachings, we can
hold on to the great shepherd. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang ipinaalam mo sa amin na kami nakadidinig at sumusunod sa iyo at may paggalang sa iyo, Panginoon. Inahihingi namin ang tawad, O Lord. Lahat ng bagay na aming nagawa na hindi kasiyasiya sa iyo, now we can enter your very presence, O God, by singing these songs that you have given us. Thank you, Lord, for the blessing. Aalis kami, Panginoon. Dala-dala ang iyong mga pag-aaral sa mga oras na ito. Through the grace and mercy of God. Na marami rin kami mga kapatid na humahayo at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa iyo, Panginoon. Protect them and help them, Father, wherever they are now. Salamat po, Panginoon. Maging marapatin po yung kanilang mga puso at ang mga pupuntahan nila bukas sa iyong mga pagtuturo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. God bless you. That your goodness and love will be with me all my life, and your house will be my home as long as I live. God bless everybody. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2